Hello. Magandang gabi sa lahat. Magandang hapon pa pala. Sorry. Magpa 5 o'clock pa lang. So, magandang hapon doon sa mga regular nating mga viewers. This is Justin Top News PH. At sa mga bago nating viewers, would be subscribers, please subscribe na kaagad bago tayo magsimula. Then paki-like naman doon sa mga viewers natin, paki-like and share this video kung magustuhan ninyo itong video na ito, paki-share naman sa mga kakilala ninyo. So ito na ang home stretch ng election activity na to, election na to. So pinaka home stretch na. So marami ng mga politiko na pra-praning. Ang iba nagpapanik na, ang iba hindi na malaman anong gagawin, ang iba kinakabahan ng gusto, ang iba natutuwa rin dahil kumikita sila. Ganon ang eleksyon dito sa Pilipinas. At walang pagkakaiba itong eleksyon na to. Though meron din siyang konting semblance doon sa nakaraang mga eleksyon, but iba na ngayon itong nangyari ngayon dahil merong pinanindigan ang karamihan ng mga tao dito sa eleksyon na to. Meron silang pinanindigang prinsipyo at pangyayari at dahilan kung bakit sila bumuboto ngayon, whichever side. Pero yung side na yan na tinutukoy ko, yung side natin ng mga Duterte, kasi meron tayong prinsipyong pinanindigan at yun ang tamang prinsipyo na dapat natin ipairal sa eleksyon na to. So home stretch na nga. So itong gabi na, itong hapon na to, ito yung pag-uusapan natin. At isa sa mga bagay na napaka advantageous na nangyari sa side ng Duterte, kay President Duterte at kay VP Sara, itong pag-officially adapt the two senators from the Alyansa, si Amy Marcos at saka si Camille Villar. I-endorse na sila ni VP Sara, but it was not adopted by the PDP Laban Party. So ngayon, official na, inadapt na talaga sila. So anong ibig sabihin nito? So kasama na sila sa sample ballot na i-distribute ng PDP Laban. And then, yung mga poll watchers, isa yan sa mga bamantayan nila, yung mga votes ni Amy Marcos at ni Camille Villar. Yan sa proseso ng eleksyon, ang pagboto or during dyan sa polling places. But ano bang importante? Ang importante dyan, yung mga supporter ni Amy Marcos that was supposed to be Alyansa supporters will be shifted, some or not all siguro, to the Duterte camp. Yun ang mangyayari dyan. Kasi lalo na ngayon sa mga pronouncement ni Amy na medyo masakit pakinggan para kay BBM at doon sa mga kalaban ng mga Romualdez at kay Aranita, kay Lisa Aranita. Yung ibang supporter na yan, sasama yan kay Amy at sigurado ako ibubuto rin nila yung kandidato na samahan ni Amy, yung mga kandidato ng PDP Laban. At ganun din si Camille Villar. Isipin natin na hindi basta-basta ang baluarte ang ibig sabihin, yung mga supporters ng dalawang kandidato na to, meron niyang numero. Kaya yan ay madagdag doon sa numero na
hinahawakan ngayon ng PDP Laban candidates. So malaking plus talaga to, itong pag-adapt ng PDP Laban kina Amy at kay Camille, at ginawa nilang official. I think malaking bagay yung ginawa ni Inday Sara na pag-endorse. It was the turning point na mapilitan ang PDP Laban na i-endorse, lalo na nandiyan si Robin Padilla. Siguro sinabihan, the best way is to endorse officially Amy Marcos and Camille Villar, na isasama na sila sa ticket talaga, dahil kitang-kita naman na talagang wala, sinipa na rin sila ng alyansa na napakalaking minus or disadvantage sa alyansa. Actually, para sa akin, it is a devastating blow doon sa alyansa ticket, sa alyansa effort to win these elections. If I can remember, meron din nangyari siguro yan the past elections na ganyan, at it turned the tide to the other side. I think, if I'm not wrong, yung kapanahon na ni Ramos at kay Miriam, parang mayroong ilan na dati kay Miriam tapos lumipat ito kay Ramos, parang ganyan. I'm not sure, hindi ako sigurado. But in the past, yung during the mga 1960s election, if you read our history, maraming ganyan, at it is favorable doon sa linipatan na partido, always. So mabigat yan. O ngayon, kung sasama na itong mga supporters ni Amy Marcos at ni Camille Villar, napakalaking number yan na maidagdag sa alyansa. You can imagine, or if you remember, kinakantsawan pa nga ito ni BBM nung una nilang rally doon sa Lawag, na ano lang daw, 6 lang daw, hindi makabuo ng kumpletong lineup para sa senatorial bid nila. Ngayon nabaliktad ang pangyayari. Ano nangyari? Sinabi pa niya, yung iba niyang kandidato parang inutusan lang ng bumili ng suka, kaya nagiging tagline na ngayong Team Suka, di ba? So, ito nga, ganyan ang laro ng politika dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga, ang politika dito napaka-thrilling, at kung ikaw, ididibdibin mo, talagang maiinis ka lagi. Kasi, hindi mga turn of events, hindi mo ma-expect na ganyan. So, ito, ang akala ko kasi noon, yung status nilang dalawa, ganyan lang, independent, hindi talaga siya officially. Kaya nag-iisip ako, bakit ayaw yung ano na lang yan, i-endorse, i-adapt ng PDP. Kasi si Inday na mismo nagsasabi, ay, it turns out na yan talaga ang gagawin nila. At yan, napaka magandang move. Kung sa chispa yan, papuntang mati na yan mamatihin na dyan ang queen or ang hari sa move na ginawa ng PDP Laban na yan. So, bukod dyan, iba kasi ang sentimento ng mga tao ngayon. Kung titingnan mo kung ano bang impact doon sa kampanya. Tapos na ang kampanya natin, ang daming pangyayari, ang daming lumabas, pero kung titingnan mo ang reaction, ako, ang ano ko kasi, ang tinitingnan ko, yung after ng election, after the campaign, ano ang mga statement ng mga both parties. Alam nyo ba, ang dami kong pinakinggan ng mga statements since kahapon ng mga alyansa candidates, alyansa senatorial bids, then alyansa local government candidates. Napakatamlay na mga reactions nila. Napakatamlay yung reactions nila na kung ano-ano lang pinagsasabi. Kulang sila sa hindi ecstatic, hindi katulad ng dito sa kabilang side ng mga PDP at tayo mga DDS Duterte, talagang full of energy, very dynamic. Yung mga statement natin talagang puno ng katuwaan,
at pag-asa doon sa mga salita natin na tayo ay magwagi dito sa eleksyon na to. Pero kung pakinggan mo yung mga statement ng mga mayor, governor, congressman, napakaano nila, something they are expecting to happen ay nasa isip na nila. They are expecting na, sa totoo lang, they are expecting na matatalo talaga sila dito sa eleksyon na to. Kaya ganyan ang reaksyon nila. Ayaw ko lang isabihin kung sinong tawa ng tawa nga ako nung nasa Senado to, nasa Kongreso to, napakayabang. Ngayon kasi meron din silang survey niyan sa mga local government unit. Nagpapasurvey yan. Siguro nakita nila yung reality na talagang napakalayo nila sa survey. Kaya hindi naman dapat sila matuwa. Talagang lalabas sa mukha nila ang kalungkutan at ang realidad na talagang hindi sila mananalo, at yan ay devastating sa kanilang sarili. So, it will show. So, doon sa mga tiningnan ko, manifestation ito na ngayon pa lang alam nila matatalo sila. So, gaano ba ka-importante ang ganitong mga actuation ng kandidato? Ito, mga local parties ito, ang mga local candidates. Alam nyo ba kung ikaw congressman, halimbawa, congressman ka, ngayon, pakiramdam mo, hindi ka talaga manalo. Tulad ni na Nograles, sila ni yung kapatid niya, mga Nograles, doon, kitang-kita sa survey, halos nasa dulo na talaga, ilang porsyento na lang, hindi ka talaga mananalo sa tingin mo. At ang katotohanan, hindi ka talaga mananalo kung bukas ang eleksyon, ang resulta, hindi ka talaga mananalo. So, anong mangyayari? Maapektuhan ang kanilang mga national candidates. Maapektuhan dahil wala na mamumursik ba't iikot pa ako? Iikot pa ako dyan. Magbabayan pa ako dyan na napakalayo ng agwat doon sa kalaban ko. Ganyan ang nangyayari ngayon. Yung nagbigayan dyan, yung maraming naririnig natin, this is true doon sa nakaraang mga elections. Pag masyadong dikit or close yung labanan sa isang bayan, isang syudad o isang distrito, dyan ang lagayan na matindi. Na alam nila na ito, kung kukulangin lang tayo ng ilang libo o ilang hundreds lang, kaya dyan ang lagayan mangyayari. Pero kung milya-milya ang lamang ng kalaban, bakit maglalagay ka? Bakit mamimili ka ng buto na sayang yung pera, di ba? Ganon ang iisip ng mga ibang congressman. Kaya, ang mangyari, hindi na pro-promote, hindi na pupush yung mga national candidates. Hindi na pupush yung mga senators. Kasi wala ka na hindi ka naman nanalo. Bakit mamimigay pa ako ng pera dyan? So, pag ganyan, na pakiramdam nila na hindi sila manalo, hindi na rin nila, wala na silang pakialam sa mga senador. Sabihin lang, sige, ano na lang kayo, kanyan, buto na lang kayo dyan, ganon, kasi alam mo na mga talo ka so maapektuhan talaga ang buto ng mga senador. So itong nangyayari ngayon na nabawasan, halos babagsak na yung alyansa, hindi na niya alam anong diskarte dyan, kaya sigurado dyan, alam nila na kung nag-observe ka ng politika, alam nila na talagang maapektuhan tayo dito sa pag-alis ni Imee at pag-adapt nila ng PDP laban kay Camille at Imee. Alam nila. So ngayon, yung mga supporters, na in disarray yung supporters na Imee ngayon, may direksyon na. At the eve of the election pa nangyayari. Napaka-critical na time. Tapos dyan nangyayari. Talagang devastating blow yan sa alyansa. So ngayon, yung mga kandidato nila doon sa probinsya, lalo na yung inikot ni BP Inday Sara, yung distrito ni Abante, ni Valeriano, at ni Chua, at itong kay Luistro. Narinig mo ba yung sagot ni Luistro? Napakatamlay. Samantala nung sila dyan sa Quadcom,
napakayabang, nag-ala Miriam, nag-ala Laila de Lima. Oh, nung sumagot siya, parang ordinaryong ano na lang. Kasi natamaan yan dyan sa kampanya ni Inday Sara. So, doon sa mga ibang mga distrito sa buong bansa, ganyan ang nangyayari. Bakit lalaban pa tayo? Ba't maglalabas pa tayo ng pera? Kaya ngayon sinasabi nila maraming vote buying. Diyan sa mga dikit lang yan. Sa mga closely contested areas. Oh. Closely contested areas, kung alam mo na labanan, ano na, dikit-dikit. Yan, naglalabas ng pera yan. Kaya hindi lahat ng lugar may vote buying. Oh. Yun ang reality dyan. Oh. Nakikita. Mga past, yung kapanahonan ni Irap, nangyari yan eh. Walang napakalaki ng agwat ni Irap, wala na. Suko na yung kalaban. Sino ba yun? Kalimutan ko. Ngayon, ang sinabi ko na ito maraming beses, ang plano talaga nila dyan, itong pagpalit ng Miro tsaka itong Smartmatic, yan talaga plano, plano yan, na maniobrahin talaga nila ang result ng eleksyon. Pero hindi nila yan ma-maximize. Dahil nga, ganyan na mangyari, matindi ang buto na makukuha ng Duterte. Plus 2 na ngayon. So, Duterte 12 daw, sabi nila. Pero mas maganda yung Duterte plus 2. Yung sinabi ni VP Inday Sara alam mo kung bakit pipilitin nila dyan na dayain. Sa tingin ko, ang intensyon nila hindi na para manalo ang lahat nilang kandidato. Kung hindi, para hindi sila matamaan ng landslide. Yan ang katotohanan dyan. Para hindi sila laking kahiyan yan, matamaan sila ng landslide na walang manalo, diretso sa inodoro. Malaking kahiyan ng ng alyansa. Kaya ngayon ang depensa na lang nila dyan dahil hindi sila matamaan ng landslide. So, siguro posible na 7 lang, 8 lang ang manalo dito sa side ng Duterte. Posible yan. Or siyam, meron pa rin makalusot sa kanila. Pero parang landslide na rin yun, no? Dapat 50-50. Ganyan ang nila, ang target nila na makuha nila. At yung mga closely contested na mga areas, baka yun ang tirahin nila. Pero mostly kasi sa dayanan dito sa sa national diyan talaga sa mga senatorial kasi hindi mabutingting na imaniobra. Yung mga sinabi ni Glenn Chong, lahat totoo yan. Totoo yan na, alam na natin yan matagal na natin alam yan. Pero kung bubuto tayo ng maramihan dito sa Duterte plus 2, pero ako excuse niya ako kay Amy, hindi talaga ako bubuto ni Amy kahit anong ginawa niyang anong pinagsasabi niya na vlog ko na rin, ba't hindi ako maniwala sa mga pinagsasabi niya, hindi talaga ako bubuto sa kanya at hindi ako bubuto ng Marcos. At ako na rin yung mga tradisyon namin yan sa pamilya namin na hindi kami bubuto ng Marcos at hindi kami nagkakamali sa desisyon na yan. So ngayon, ito na nga yung reality ngayon. Posible nilang dayain yan, pero makikita mo yung survey. Yung survey ng policies, matatawa ka kung tingnan mo yung survey. Sabihin na natin, doon naman sa mga tinatanong niya nagkadayaan Actually, sabihin natin, matino naman ang social weather station, tama ba? Pulse Asia, mga survey, matino. Lagay natin, kasi ang tagal na nila sa industriya na yan scientific. Pero ang mga respondents ang sumasagot doon sa mga tanong, doon nagka-problema at paano sila magtatanong, kung anong tanong ang tinanong. Diyan ang problema dyan, hindi lumabas yung katotohanan, yung totoo talagang sentimento ng tao. Ganyan yon. Kaya mga survey ganyan. Pero ito na lang yung last survey ng Pulse-Asia. Ngayon, pre-election survey, si Bongo ang una, 64%. 64%, imagine, napakataas. Then kasunod si
ah Erwin Tulfo 42%, tapos kasunod si Bato, sila ano no, sa baba na ng mga other, dalawa nga lang pumasok eh, si ano lang, si Bato lang at saka si Bongo, oh. Itong 62%, 62 or 64%, then 42 ang kasunod. In between sa porsyento na yan, walang pumasok na ano Duterte candidates. Baka tinanggal nila baka yung 64 to 42 inalis nila yan, puro Duterte yan, oh. Hindi lang nila pinalabas, oh. So kinatay nila yan, yung from 63 up to 53 hindi linabas, oh. Posible yan nangyari, imposible naman kasi matagal naman sinabi ng kampanya ng PDP Laban na straight, oh, straight ang butuhan, black voting. Ngayon lalabas na si Bongo lang nauna doon sa taas, tapos ang taas ng porsyento nakasunod na walang bakante yun, up to 42% kay Erwin Tulfo, oh, kaya malaking kalokohan, kaya may tinatago yung nagsusurvey, oh, yun ang katotohanan dyan. Kaya hindi naman yung bubuto kay Bongo lang eh, kasi nga ang usapan dyan black voting. O bakit si Bongo lang ang nag-upper? Baka nga sila siksikan dyan sa 42, 41, kasunod-sunod na yan. O hanggang 50, hanggang mapunta kay Erwin Tulfo. O ganyan ang chattingin ko nangyayari dyan sa survey na yan. Tinatago nila dyan, mind conditioning trap. Hindi na ano eh, alam nyo, itong eleksyon na to iba sa ibang eleksyon. Kasi ibang eleksyon, walang ano eh, walang major event na nangyayari. Pero ang major event dito yung pagkidnap kay President Duterte. Diyan talaga nagkaroon ng malaking problema yung alyansa. At sina Bangag, diyan nagkamali sa ginawa nila. Diyan sila nagkamali. At tama ang strategiya ni President Duterte. Kaya hindi ako naniwala nga si President Duterte hinuli. Talagang humarap siya yan sa sitwasyon na yan, at alam niya na gagawin nila yan, at yan nag-iisip siya na kung gagawin ko to, malaking pag-asa na ngayon nagmanifesto na talaga pala tama yung ginawa ni President Duterte, na ang mga tao magsusuporta talaga doon sa mga kandidato ni President Duterte dahil sa nangyari sa kanya. Yun ang pagkakaiba, yung isa rin yung kay Cory at kay Marcos nung pass lang ni Ninoy Aquino, ibang kwento naman yun. Pero doon daw sa eleksyon, di naman daw nanalo si Cory, panalo para daw si Marcos Sr. sa snap election na yun, so, di ba? So hindi katulad ngayon talaga na nandiyan nakikita mo yung inapi, at pati yung kaso ni BP Inday Sara, ang patuloy nila na pag-api sa mga Duterte, yun ang nagbigay ng malaking suporta, pakiramdam ng mga tao, yung ina-undergo na suffering ni Inday Sara, yun din ang ina-undergo nila sa sitwasyon nila ngayon dito sa kahirapan na nangyari sa bansa. Kaya talaga ang simpatiya napupunta sa mga Duterte, kaya ganito ang nangyayari. So, ito at the eve of the election, as an observer, sa tingin ko, kung hindi lahat mananalo, marami ang majority ng senatorial bits ni President Duterte ay mananalo dyan sa election na yan. Kung matindi yung dayaan na gagawin nila, na talagang wala nang pananalunan, walang panalunin na kandidato ni President Duterte, ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Meron tayong, kung mangyayari yan na talagang zero si President Duterte, o isa, dalawa lang, meron din mangyayari. At yan ay i-vlog din natin yan. Gawa natin yan ng another episode para ma-discuss natin na mabuti. But right now, ito pa, hindi pa natin sigurado
kung ano ba talagang mangyayari bukas, pero sa forecast ko, sa opinion ko, opinion ko lang to ha, baka sabihin nyo na nanguna ako sa mga pangyayari. Opinion ko lang to. The way I look, I observe how these things will crack up tomorrow. So, tomorrow afternoon na yan, pagsimula ng counting. And then, maybe early morning ng Tuesday. Kung makikita na natin kung yung numbers will start coming from the provinces, makikita na natin ang trend. At yan natin makikita kung sino talaga mananalo. At nung araw, dahil wala pang TV pa lang ang inasahan sa radio, doon tayo umasa. Pero ngayon meron ng social media, kaya makikita na natin na mas mabilis na paraan ang resulta ng eleksyon na to. So ito nga, big blow talaga yan sa alyansa yung nangyari. At dito sa eve ng eleksyon na to, parang disadvantageous sa kanila, devastating sa kanila yung pangyayari na yan. So siguro nagantay lang ako ng ibang mga inputs galing sa ating mga kaibigan in the province, and also mga kaibigan natin galing sa abroad, mga OFW natin nagbibigay na ng inputs tungkol sa ongoing na elections doon, sa mga kahit na nagsimula sila na maaga. Ngayon dito sa NCR, marami ng balita-balita. Merong areas na malakas ang vote buying. Pero yung sinasabi ko nga, nangyayari lang yan sa mga areas na closely contested. Pero kung malayo na yung kalaban, hindi na yan namimili. Sayang ang pira, itatago na lang yan. Tatago na lang nila, tapos hindi i-deklara. Ganda naman gagawin ng iba. Napakaanit. Sigis ko lang gumawa niyan na dinideklara yung mga donations. Gustong nagtatax lang siya kasi pwede pa lang hindi ibalik, nagpapile ka lang ng tax. I think 10-20% yata doon sa nakukulikta mo na unhan na pera sa kamay mo, bayaran mo lang yung tax with a stipulated amount, percentage amount. So hanggang dito na lang siguro tayo for this episode, at sana yung desire natin ng pagbabago sa bansang ito ay matutupad lang kung bukas tama yung pagbubuto natin, at yun ang pagbuto ng Duterte plus 2. Hindi naman ako kandidato, so hindi ito campaigning, wala nang kampanya so Duterte plus 2 tayo. Okay, so huwag niyong kalimutan, isulat ninyo para hindi niyo makalimutan yung mga number. Importante, bago kayo mag-shade, kailang tama yung sinishade nyo. Ganon. Kung medyo malabo na mata, katulad ko, malabo na mata, kaya magpatulong tayo sa mga medyo hindi, kung maliliit yung sulat, hindi na natin marami namang dyan sa polling mga presento, makatulong sa atin. So ganyan lang. Mas maganda kung maaga tayo bumoto, at huwag kalimutan na pag-asa natin sa Duterte lang talaga nakataya, plus 2 na ngayon. Okay, so maraming salamat sa inyo, at we are hoping for the best. Sana maganda ang resulta nitong election na to, at the real change will come after this election. At maraming salamat sa inyo, at good evening sa ating lahat.